Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, impunto alas 6 na umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Biyernes, 8 sa buwan ng Mayo 2026. Kami po yung maasa, sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa ligtas na pangangatawan. Ano man po yung ginagawa, pinagkakabalan ngayong umaga, welcome, samahan po ninyo kami. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM. Sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Samantalin sa Facebook, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Pakilike at pakishare, mga kasama, para updated sa mga kaganapan dito po sa loob at labas ng atin hong lokalidad. Straight to the point. Update po, mga kasama. Weather report. Update po na ho tayo sa magiging kalagayan po ng ating panahon sa forecast po ng pag-asa ngayong umaga, mga kasama. Weather report. Base po sa pagtaya ng panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. Sa binabantayang tropical o binabantayang sama ng panahon, mga kasama, dito po kay tropical storm Hagupit. Ayon sa pag-asa, mga kasama, itong tropical storm Hagupit, base po sa pinakahuling ulat, mga kasama, ay nakita po ang mata ng bagyong si Hagupit, mga kasama, ay tinatayang nasa 1,750 km east ng northeastern Mindanao. Still, ito po ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility, mga kasama. Taglay pa rin po ito yung maximum sustained wind na 65 km per hour malapit po sa gitna, pagbugsong abot po ng 80 km per hour, mga kasama. At kasalukuyang tinatahak ang direksyon na west-northwestward o west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Samantala, yung kanyahong saklaw ng bagyo, mga kasama, mula po sa sentro sa kanyang mata ay aabot ng 280 km, mga kasama. Weather report.
Samantala ayon sa Pag-asa ngayong araw mga kasama, ngayong araw mga kasama, ang bahagi po ng Caraga, ang Northern Mindanao, bahagi po ng Zamboanga Peninsula, kabilang na tayo mga kasama dito po sa Bangsamoro Region, Davao Oriental, Davao Occidental, bahagi ng Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at maging ang Palawan, ay makakaranas po mga kasama ng maulap na papabri na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito'y dahil daw po sa umiiral na easterly. Samantalang ilang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papa rin dahil pa rin po sa easterlies mga kasama. Ang temperatura ngayong araw maglalaro sa pagitan ng 23.3 degrees Celsius hanggang 35.8 degrees Celsius mga kasama. Samantalang sunrise kanina 5:31 na morning, lulubog naman 6:15 mamayang gabi. Straight to the point. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight to the Kumusta, point. kumusta mga kasama? Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating morning? Straight to the point. Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. To the point. Ano man po inyong ginagawa, ano po inyong pinagkakabalahan mga kasama ngayong umaga? Welcome, welcome at welcome. Samahan po niyo kami hanggang alas 7 ng morning para pag-usapan, talakayin ang daming mga usapin, daming mga balita at kaganapan, mga pangyayari ho sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Dito po sa loob at labas ng atin hong minamahal na lungsod mga kasama. Straight to the point. Ang daming mga usaping lokal, mga mainit na mga usapin mga kasama, may ng konti sa kabuuan ng ating programa. Atin hong tatalakayin yan mga kasama ha. Straight. Standby lamang ho kayo sa pagtalakay natin sa nasabing mga usapin. Pasadahan muna natin Straight to the ang point. ilan pong mga mainit na mga usaping pambansa mga kasama kahapon ay ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court mga kasama yung petisyong isinampa po ni Attorney Manasseh Scarpio. Ito ho yung mister ni Vice President Sara Duterte mga kasama. Ano? Yung kanyang petisyong inihain mga kasama sa RTC o sa Regional Trial Court ng Quezon City ay naglalayong ipatigil yung ongoing impeachment proceedings laban ho sa Vice Presidente at laban ho kay Vice President Sara Duterte mga kasama. Straight to the point. Ayon ho sa Quezon City Regional Trial Court mga kasama, matapos nga pong matapos ibasura yung nasabing petisyon na ang judiciary Straight. ay hindi pwedeng mag-interfere sa Straight to the point. mga gawain ng House of Representatives dahil ito pong kabilang rito yung constitutional ito po constitutional itong impeachment powers mga kasama, no? To the point. Base po sa Straight. Quezon City RTC Branch 81, Straight. kanya rin pong dininay yun pong Straight. plea for a writ of preliminary injunction laban po kay Speaker Faustino D. III. Straight to the point. Kabilang din kay House Committee on Justice Chairman Batangas Representative Jervil Luistro at sa Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza mga kasama. Straight. Base po ito sa 5 pahinang kautusan na may petsang May 6. Kung saan sa ilalim po ni Presiding Judge Madonna Echeverry, kung saan dinismiss ng korte Straight to the point. ang nasabing petisyon dahil nga po sa kawalan ng jurisdiction. Straight. Yung petition mga kasama, petition for prohibition with prayer for the issuance of writ of preliminary injunction. Straight to the Yan point. yung development as of yesterday mga kasama. Straight to the point. Sa national, ang dami pa rin po mga development. Malaking pinag-uusapan pa rin yung usaping impeachment. Straight to the
point. Go lang ho kayo ng go sa mga nangyayari ngayon sa Calaca, Maynila. Straight to the point. Samantala sa lokal mga kasama dito po sa Bangsamoro Region, Straight. kahapon ay formal na hong nagtapos yung itinakdang 3 araw mga kasama na filing ng Certificate of Candidacy Straight to the point. na itinakda ng Commission on Election ng una pinangasiwanoan Straight. dito po sa atin ng Bangsamoro Electoral Office mga kasama. Straight to the point. Kahapon ho yan nang magtapos sa alas 5 ng hapon Straight to the point. nang ito po'y tuluyang isara mga kasama ng COMELEC. Straight to the point. Matapos yung 3 araw nga po simula nung araw yon, araw ng Martes, Straight. May 5, 6, 7, and 8 Radyoman EBS. Straight to the point. And kahapon nagpalabas din ng statement mga kasama ang Commission on Election. Sinabi po ni COMELEC Election Spokesperson Director John Rex Laudianco na bagamat nakapag-comply na ang halos 16 na political parties, may inaasahan pa rin silang mga hahabol. Humabol kahapon yan mga kasama para po sa last day ng filing ng COC. Straight. Kasunod po nito, agad na nilinaw mga kasama ng COMELEC na agad daw ho nilang ilalathala ang mga naghain para makita ng publiko ang bilang o makita ng publiko yung talaan bilang bahagi po ng transparency ng poll body mga kasama. Straight to the point. Kahit kahapon sa Cotabato City, maaga para Jumanebs, yung ginawang parada ng mga supporters ng iba't ibang mga political party. Straight. May mga nangyaring anong tawag doon? Twist. Dahil mayroon pong ilang mga naghain ho ng kani-kanila mga COC na nung una ay sinasabing hindi inaasahan, Radyo Manebs. Straight to the point. Pero sa pagtatapos ho ng filing ng COC kahapon, Straight. kabilang po sila sa mga biglang naghain o kabilang po sila sa mga nakapaghain ng Certificate of Candidacy. Straight to the point. Meron ding ilang mga personalidad na inaasahang yung dadaling partido ay inaasahang dito sila mabibilong, pero paghain ng COC kahapon ay lumabas na sila po yung mga independent candidate mga kasama. Para mas marami kahapon ng mga independent kumpara doon sa mga May partido. mga district representative. Straight. Kabilang sa mga kahapon, Straight. kahapon mga kasama ng mga naghain ho ng kani-kanila mga COC Straight. ay yung pong interim chief minister ng Bangsamoro Region, Radyo Manebs. Straight to the point. Inihain ho yung kanyang certificate of candidacy ng kanyang anak, Dahil yung chief minister kasalukuyan nasa bahagi po ng Cebu mga kasama, Straight. dumadalo ho sa isang malaking pagpupulong. Straight to the Kahapon, nung maihain ho yung kanyang certificate of candidacy, lumalabas straight. na si interim chief minister Abdul Rauf Makua ay tatakbong district representative bilang independent. Straight to the Dito point. sa 3rd district ba to? Ng Maguindanao del Norte mga kasama. Straight to the point. Covering mga bayan po ng Kabuntalan, Northern Kabuntalan, Mother Kabuntalan, Talitay kasama? Wala na. Straight. Wala ng Talitay. Ang 5 barangay ng Sultan Kudarat and 2 barangay ho ng Cotabato City mga kasama. Straight Mga to the naging point. development kahapon, tatakbo siya bilang independent candidate. Sinabi po ng Commission on Election kahapon na base po doon sa kanyang isinumiting COC, Straight. walang partido. Wala siyang partidong inilagay mga kasama. Straight to the point. Maliban ho sa kanya, kabilang din sa mga naghain ng kanilang COC, hanggang kahapon ng umaga sa pagtatapos ng kanyang programa, wala siyang binabanggit, Radyo Manebs, Straight. na maghahain ho siya ng COC. At tinutukoy mga kasama si Member Parliament at MOH Minister Dr. Cadel Jojo Sidolinding Jr.
Straight to the point. Ano, nagkain ng kanyang COC mga kasama bilang independent at kaya yung kanyang COC nga po ay inihain ng mismong kapatid ho nito kahapon dyan po sa Bangsamoro Electoral Office. Straight. Tatakbo ho siya maging kinatawan para maging kinatawan dyan po sa 2nd District ng Special Geographic Area mga kasama. Straight to the point. Ano? Sino po mga tumakbo kahapon bilang independent? Dami pa kahapon. Dami. Straight to the point. So yan ho yung ilan sa mga development mga kasama na nangyari nga kahapon. Straight to the point. Straight to the point. Kahapon din po mga kasama ng umaga, Straight to the point. yung bahagi po ng Governor Gutierrez Avenue, ano ho, hanggang dyan ho sa Straight. gate ng Bangsamoro Government Center Straight. ay naging kulay ano, puti at blue. Straight to the point. Malinaw doon, blue. Blue. Straight. Isang color lang ba sila? Sa Maguindanao pa na may kabilo. Okay. Straight to the Ito'y matapos maghain mga kasama ng kanilang Certificate of Candidacy at samahan ho ng kanilang mga supporters. straight. Yung mga tatakbo sa para maging district representative mga kasama, ano? Straight to the Sa Cotabato City and Maguindanao Norte kasama yung SGA. straight to the point. Yung po mga kandidatong tatakbo sa ilalim po ng partido ng Straight to the point. Bangsamoro Federalist Party. or BFP mga kasama, ano? Straight to the point. At kahapon ay formal na ho nila itong inihain, ano? And lumalabas may ilang mga kandidato na ikinukonsidera mga adopted candidates ng Partido Radyo Manel. Straight. Mula sa ibang partido at magiging adopted candidate ho nila itong mga kasama. Abangan ho may ng konti. Straight to the Makiki-update tayo dahil kahapon dyan sa entrada ng Bangsamoro Government Center Radyo Manel, parang nagkaroon ng ano ba yun? Nagkagit-gitan ba? Nagkagit-gitan dahil nataon din tayo doon kasamang Sir Erwin. Instead na ilalabas natin yung cellphone natin, ang nangyari sa atin para tayong posporo. Naipit. Naipit tayo. Nakapasok na lang tayo sa loob ng BGC nang hindi natin namamalayan na, ay, nandito na pala ako Sa sa loob loob. na pala. Oo. straight to the point. Dahil alam naman natin, mahigpit yung pinapatupad na seguridad, ano? Diyan sa loob ng Bangsamoro Government Center. As announced by the Commission on Election na binabanggit, dalawa lang yung pwedeng pumasok. Straight to the point. At kahapon, nagkagit-gitan sa gate pa lamang, ano? Straight. May binabanggit kahapon sa pulong balitaan mga kasama ng BFP na may mga nasaktan, may mga naipit kahapon. Straight to the point. Ating lilinawin yan mga kasama, hingi tayo ng update, may kinalaman sa nasabing usapin. Ano? Tsaka nagbigay na rin ng paunang announcement o di kaya naman ipaalala ang Cotabato City PNP na lahat ng mga kandidato mag-file ng kanilang COC. Kung sila man ay nakasasakyan, pinapahintulutan pa rin silang pumasok. Pero dun sa mga sasama sa kanila, Supporter. pinakamarami na 10. Ayun. Straight to the point. May manang konti ha. Update tayo dyan mga kasama. Ano ba yung naging situation kahapon? Kahapon din, o after o kahapon hanggang kagabi, Straight. kumalat to mga suggestion, mga proposal Straight. address sa Commission on Election Radyo Manebs. Straight to the point. Para alin sa mga mungkahi, suggestion na kumalat nga po online, Straight. baka pwede by next time around, ayon nila para sa COMELEC, baka pwede natin gawing yung filing ng COC online na lang. Straight. Diba? Nasa digital world naman tayo, wala nang imposibleng pwedeng gawin. Ganon. So, Straight. yung mga mungkahi ng ilan nating kababayan. Pero kasi ang problema dyan kasamang Sir Erwin, yung personal na pagpipirma mo. Yun. So, yun, bagay yun. Yung mga mungkahi lang naman na nakita natin, nababasa natin online na baka pwede sa mga susunod na filing ng COC sa mga eleksyong gagawin sa ating bansa, Straight to the point. baka pwede rang ma-i-considera kung pwede ba online na lang or kinakailangan talaga yung nakagawin natin na kinakailangang face-to-face, personal mong ihatid yung iyong certificate of candidacy.
Straight. Sa kabuuan ng ating programa ha. Straight. Yung mga usapin yan ating tatalakayin mga kasama. Straight. To the point. Straight. To the point. Straight. To the point. Oras mga kasama sa buong kapuluan. 6:19 ng morning. Straight. To the point. Habang inaantay natin yung ating magiging susunod mga kasama na magiging unang bisita pala ngayong umaga, no? Sinusubukan pa nating maka-establish ng magandang contact ha. Today is Friday. Huwag kalimutan para po sa mga kapatid nating mananampalatayang Islam, araw ho ngayon ng Sambayang. Straight. To the point. Sambayang Day, Juma mga kasama, Juma Arab, Juma Nebs. Straight. To the point. Straight. To the point. Straight. To the point. Tuloy tayo mga kasama sa ating pong programa. Oo. Straight. To the point. Kahapon naging usapin din dito Radyo Manebs dahil Straight. To the itong usapin dyan po sa bahagi ng SJA Radyo Manebs. Particular yung ating binabagit, itinuturing ito na ama ng SGA. Ano? Oo. At mas maging linawin natin dahil kahapon sinasabing nagsumiti siya ng kanyang irrevocable resignation straight. para maging Straight. To the point. para bilang miyembro ng UBJP and ano ba tawag sa kanya sa SJA? Coordinator? Coordinator. Sige nga, mas naging linawin natin ang bagay na ito mga kasama. Ano ho? Sa usapin ng SJ, tinutukoy natin, nasa linya natin para bigyang linaw itong nasabing usapin, Radyo Manebs. Si Member of Parliament, Muhammad Kelly Antaw, mga kasama sa ating panayam. Magandang morning po, Sir MP. Antaw, nasa DXMI po kayo kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Debs Abang po. Good morning, MP, sir. Morning, MP. Good morning, Edwin, at good morning sa ating mga kasamaan diyan sa DXMY at sa lahat ng ating tagapakinig. Again, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Opo, unahin namin natin to MP. Kayo ba ay nakapaghain ng inyong Certificate of Candidacy para po sa parliamentary election sa September, sir, kahapon? Ano po? Kayo po ba? Medyo hindi malinaw. Opo, kayo po ba ay naghain ng inyong COC kahapon para tumakbo sa September 14 election, sir? Kung tinatanong po ninyo kayo, medyo maputol-putol, kung tinatanong po ninyo kung nag-file ako ng Certificate of Candidacy, ay hindi na po ako nag-file. Hindi na po ako tumakbo bilang member ng Parliament dito sa ating sa Special Geographic Area. Opo, ano po yung dahilan? Dahil kasalukuyan, membro po kayo ng Parliament. Ano po yung reason at hindi ho kayo naghain MP, sir? Alam po ninyo, ako ang executive officer ng SGA, ng United Bangsamoro Justice Party, at ito ay isang policy na kung kailangan ay ma-anoint o ma-issue ng kona ang kahit sino man magtakbo. At dahil doon ay hindi po tayo na-issue ng kona sa kadahilanan na tayo po ay naghingi ng consideration na sana po mapag-usapan ang pagtakbo ni Brother Bots Malang na mahanapan ng paraan na hindi kami magkatunggali o magkabanggaan. Mm-hmm. So yun po ang aking hiniling na hanapan ng paraan na magkaroon ng usapin na hindi kami magkabanggaan. Mm-hmm. So dahil doon siguro ang decisional leadership ay at saka ang namiskot ako doon na ang pinalabas ay hindi ako lumalaban. Mm-hmm. Hindi ako lumalaban at nag-atras ako. So hindi po inirespect ko kung anong pagkaintindi nila sa aking piniling noon. Subalit mayroon akong letter sinubmit sa kanila explaining my reason at yun po. So okay rin sa akin dahil ang napili naman is yung anak ng ating Amirin Mujahideen
Amirul Mujahideen, kahit na itong posisyon ko kapag hilingin sa akin ay kaya kong ipagkaloob at ibigay ng walang sama ng loob dahil alam po ninyo na tayo po ay sumusunod sa anumang kahilingan o anumang desisyon ng leadership. In short, sir, kayo po'y nagparaya. Makarang hindi po kayo mabigyan ho ng kona para makatakbo sa SGA sa ilalim ho ng partidong UBJP MP? Hindi malinaw, brother. Medyo choppy-choppy tayo. Ibig sabihin po, kayo po'y nagparaya, makarang hindi kayo mabigyan ng kona para makatakbo sa ilalim ho ng UBJP MP? Tinitingnan na may deliberation man sa Central Committee at wala pang nung submit ako noon. Pero alam ko na ako ang kanilang kandidato dahil noong unang election, supposed to be yung na-postpone na election, ako rin ang standard bearer ng UBJP. At bilang executive officer, ay natural ako rin na tinatanong din nila ako sa totoo lang, in fairness. Sa ako pa rin. Subalit yun lang ang hiniling ko ng magtakbo, mag-decision si Brother Bots. Narinig namin na magtakbo bilang kasamahan dito sa North Cotabato sa lahat ng ating advocacy sa peace process bilang chairman ng CCCH. Ako naman ang chairman ng Provincial Local Monitoring Team. Magkasama kami sa lahat ng advokasya natin sa peace process. Pagtulong sa lahat ng pagseta ng mga rido, magkakasama kami, kasama si Adjag Anwar Alamada, kasama ang ating mga kasundaluan, kapulisan at lahat ng stakeholders bilang tayo nagkaroon ng team na tayo ang naging mekanismo ng peace process dito sa North Cotabato. Ayun ang dahilan kung bakit ako humihiling nang dapat mahanapan ng paraan na hindi kami magkabanggaan dahil mahiya ako at it is my principle na hindi ko gusto magkaroon ng dahilan na hindi kami magkaintindihan sa taong aking kasama sa matagal na panahon at naging kaibigan at parang kapatid na. I see, okay. Meron na ho kayong isinumiting irrevocable resignation MP sa UBJP o sa MILF. Pakilinaw po ang bagay na ito, sir. Apo, go ahead, MP. Apo, meron po kayong isinumiting irrevocable resignation sa UBJP po ba ito o sa MILF? Mas maiging linawin po ninyong bagay nito. Yan. Sadali po. Marinig niyo na ako, sir? Marinig niyo na po ako? Meron ho kayong isinumiting irrevocable resignation sa UBJP ba ito, sa MILF? Pakilina po yung bagay na ito. Irrevocable resignation, yun ang tinatanong po ninyo. Yes po, sir. Yes po. Opo, nag-file ako ng irrevocable resignation sa kadahilanan gusto ko po na magkaroon ng bagong executive officer na makapokus sa pangangampanya doon po sa aking kapatid na si Brother Mansor. Dahil yun tulad na sabi ko, hindi ko kaya kalabanin o di kaya sino man sa mga kasamaan na magkaroon ng siyempre kung mangampanya ka, talagang sikapin mo yung pagangampanya. Na yun ang iniiwasan ko yung kami magkabanggaan na magkasama. So, as a member of the UBJP, hindi po ako nag-resign. As a member of the UBJP at MILF, hindi po ako nag-resign. Ang position lang ang aking nag-resign ako para magkaroon ng bagong executive officer na makapokus sa pangampanya sa kay Brother Mansor, ang kapatid ko na anak ni German. At ako'y magkapokus na rin po sa partido. Mangampanya rin ako sa partido mismo, yung UBJP, pangampanya ko yan. Subalit, hindi ko kaya mangampanya laban sa kay Brother Bots. Dahil yun ang sinasabi ko, iniiwasan ko na kasama ko yan. So, at least, malinaw ito na mayroon tayong bagong chief executive officer na makapokus, magkagawa ng estratehiya kung paano panalunin ang aking kapatid, si Dato Mansor, na siya mismo ang maging tulay at maging instrumento sa pangangampanya po para sa aking kapatid.
Yun ang dahilan na, brother, hindi ako mag-resign as a member of the UBGP at kagrupo rin sa MILF, brother. Ayon. So in short, natili kayong miyembro ng UBGP and sa MILF, ang tanging binitiwan lamang ninyo yung pagiging executive officer ng SJA MP. Tama po yun. Okay. So anong mangyari ho ngayon, MP, kasunod po ng nito? Hindi kayo opisyal hindi na kayo sasali sa eleksyon sa Bangsamoro sa September 14 MP. Hello po. O ano po mangyayari ngayon dahil hindi na po kayo kumandidato, hindi na po kayo tatakbo sa first parliamentary election sa September? Hanggang hindi pa magkaroon ng election at hindi pa matapos yung kwan namin, ay nanatili pa rin akong member of the parliament. At ipopokus tayo sa lahat po ng mga bills na naipasa na natin. Isikapin natin na sa tulong ng ating mga kasama na baka matapos yung lahat na naipile ko ng mga bill bago mag-end itong transition period, kasama Erwin. Opo. Sir BM, Sir MP, M. Sabang po, dito po sa pag-withdraw ninyo bilang executive officer ng SGA ng UBJP, dito po sa inyong pagbibitiw sa pagka-executive officer ng SGA sa ilalim ng partidong UBJP, wala naman din pong sama ng loob yung pong pagbibigayon ninyo ng posisyon na ito, Sir MP. Assuming na bakit tinatanong ninyo kung wala ba akong sama ng loob. Yes po. Sa totoo lang, bukal sa aking kalooban ang ginawa ko dahil alam ko po na kung sa pag-apnoin sa aking kapatid, alam ko po bilang isang mananampalatayang Muslim, ay alam natin lahat na ang lahat ng pangyayari dito sa mundo ay nakatakda. Nakatadhana na yan. Kaya po kung ma-remember ninyo at maalala ninyo ay bawat Ramadan ay magpunta ko sa Mecca at subaybayan ang Laylatul Qadr. At alam po natin lahat dahil ako'y naniniwala na ang lahat na mangyari sa buhay ng tao sa loob ng isang taon, yan ang pagsulat doon sa Laylatul Qadr na yan. Sa Lauh Mahfuz ay doon may sulat ang mangyari sa tao sa buong mundo sa ilalim ng isang taon. Kaya po nang ako hindi ma-anoint as a UBJP, alam ko po na yun ang nakasulat doon last Ramadan na hindi ako makatakbo bilang isang member ng MP. Hinintay ko na lang kung anong naisulat para sa aking tadhana o para sa aking destiny. So wala po akong ni counting katiting na naisip na pagsama ng loob o di kaya lalong-lalo na sa ating mga mahal na mga leader sa MILF, sa ating mahal na Chairman Alhaj Murad Ibrahim, sa ating pong Vice Chairman, First Vice Chairman Sir Muhajir Iqbal, at sa lahat, sa kay Chief Minister, wala po akong kahit kaunti na parang tampo para sama ng loob dahil alam ko po na yan ay nakatadhana, yan ay nakasulat during the Laylatul Qadr. Hindi ako makapag-file bilang membro ng parliament kasamang Erwin at kasamang brother ko. Opo. Sir MP, alam natin na pag ganito, nasa na lang, suporta yung inyo pong posisyon ngayon, hindi natin naiiwasan yung mga sinasabing nag-aaligid-aligid, kumbaga nanliligaw. So, ang inyo pong paninindigan nananatili pa rin sa UBJP. Brother, pardon, talagang putol-putol. Ito, sir. Okay ba, sir? Okay? Ano po? Ulitin ko po, Sir MP, kung sakasakali na mayroon pong mag-aaligid, ibig sabihin, liligawan kayo na ganito, sumama ka na lang sa amin, since na sumusuporta ka na lang, dito ka na lang sumuporta. Ang inyo bang paninindigan na nanatili pa rin ho sa UBJP? Banggitin dahil alam po ninyo, ilang beses ako tinatawagan, nagpapasalamat ako doon sa tumatawag sa akin na doon ako sumapi at naghingi ako ng paumanhin dahil ang paninindigan ko ay isa lang, yung ayaw ko magkabanggahan sa aking parang kapatid. Sa tao katulad mo, halimbawa ikaw, kahit na sino mag-utos sa akin, kung ipabangga kanila sa akin, ay hindi ako papayag dahil kaibigan tayo. Na wala ka namang masamang kuan kundi magkasama, lalo na po ito si Brother Bots, kasama ko sa mechanism, kasama ko sa ceasefire mechanism, kasama ko sa peace process,
nakilala kami sa North Cotabato team. Lahat ng ginagawa namin dito ay magkasama. Hindi ko po kayang kalabanin sa kaya ko magsakripisyo na hindi ko po banggahin dahil po gusto kong iparating sa taong bayan na sana ang politika ay hindi makasira sa relationship. Dahil kahit ano pang sabihin namin ni Brother Bots, na magkasundo kami pero ang supporter namin ay gagawa ng rason at paraan kung paano masira ang image ng isa para magkaroon lang ng boto. So yun ang iniiwasan ko sa lahat ng aking buhay dito sa North Cotabato. Iniiwasan ko magkasakit ng damdamin ng kapwa kong tao. Lalo na po yung kasama mo sa grupo. Yan po ang aking paninindigan, Brother Erwin. Okay. With this, ano po yung nais yung sabihin sa mamamayang Bangsamorong nakikinig dyan po sa SGA MP Kelly? Unang-una sa mga kasama namin, mga ka-brother namin, mga kamag-anak namin, supporters dito sa Special Geographic Area, suportahan natin ang ating mga leaders sa pamamagitan ng tayo ay hindi na maging dahilan ng kanilang magkaroon sila ng problema. So itong election na ito, hindi natin gawin dahilan na magkaaway-away tayo dito dahil lahat ito ay nagsumikap na pagserbisyuhan ang Bangsamoro. Lahat sila ay nakikita mo sa kanilang mga plataforma ay pagsuporta at serbisyo sa Bangsamoro. So hindi natin pag-away-awayan ito. Anong partido ka man ay wag na natin pag-awayan. Ipagbili mo na, gawin mo na ang lahat ng kampanya para sa partido mo, para sa iyo, at huwag mo nang siraan ang kapatid mo dahil yun ay hindi maganda para sa magkakapatid. Lalo na ito pa ang first parliamentary election ay pakita natin na magkaroon tayo ng mas matiwasay, mas honest, mas credible at katanggap-tanggap na resulta ng election dito sa SJ. So, magindanaw ko na lang, Brad, para magkahinga ko ng pagmanin sa aking mga supporter. Opo. Sige po. Alam po ninyo kasi may nagkakasakit na mga supporter ko dahil nandito. So, maghinga ko ng paumanin. Sige po, bagindaran, mas maigi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kanuha ang mga pagaling ko, supporters, UBJP family. Diyan sa Special Geographic Area ko sa North Cotabato mismo rin. Nabangan ko sa sa Ampon, kaginakiya ko noon siya sa North Cotabato, sa Diaco Marini sa Samuk. Kila ko no sa Saki na umeka politika imbitian na di ko binasan ikadagapra kag pakat ng grupo sa babo sa politika. So niya ba ikabangni ko sa kanu sa Ampon sa upama ka natakawan kanu na niyarbe kabangni ko sa kanu sa Ampon. Sa di kanya kowal ni sa di kanya sa katagaw. Ug sa sabab sa katagaw sa mabinasa sa relationship no taw abba kapagayon. Manaw bitya ko sa kanibrad bantuba natin ko sa kita na nagkatabod ka sa pastil na di ko kaningan imabinasa sa sabab sa politika ikinagkalimuat apya marayo magay mapake pagdawagata mapake mangi kuseka mapake mangi kasach sa apya madayo magay na di ko bento kaningan amabinasa sabab sa politika. So sa absan to na bagniak sa kanu sa Ampon kagina taga-pratano si Brother Bots MILF Bunsakanin, CCCH Bunsakanin na di ko gatika isumikanismo mismo imakanurumpa ka. So tono ceasefire mechanism mismo imakanurumpa ka. So absan to nanabi ka banglik sa kanu sukran na banal mga babayanan kanino brido ginawa no kapere ko magagandidato na istidibon taga-pratano sa taman bibiyag tanupan na taga-pratano isola. So mga bayusan sa banglik sa kanu sa Ampon sa yani man na nanoba ibangabungan ko na di kadsi mga to kabakat sa sabab sa politika. Again, maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. MP, salamat po na marami sa oras, information. Again, good morning po sa iyo, sir. Maraming salamat din po. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Member of Parliament Muhammad Kelly Antao. Kaugnay nga dito sa mga usapin na umano'y siya'y nagbitiw na at ayun nga, kinumpirma. Pero Kinumpirma niya. as ano lang. Executive officer. Executive Ng officer SGA. ng Oo. SGA. At alam mo yung naging panindigan ni MP Kelly Datuebs, bihirang-bihira ka yun. Yes. Bihirang-bihira ka makakita ng isang politiko, dahil alam natin politiko naman si MP Kelly, na kayang isakripisyo yung posisyon, yung katungkulan, yung mga bagay
para hindi magkaroon ng gulo, Mm. hindi makasama sa damdamin ng kanyang kapwa. Oo. Alam naman natin, nung magsimulang SGA, nandiyan na si MP Kelly. Kaya tawag nga sa kanya, ama ng SGA. Pero sabi niya, isnakripisyo niya yung posisyong ito para hindi magkaroon ng kasamaan ng loob. Straight. At naninindigan siya na sa ngayon ay sumusuporta na patuloy pa rin yung kanyang suporta at nananatili pa rin sa nasabing partido. Yun. Straight to the point. At yung kanyang panawagan sa mga taga-SGA, bagamat hindi naman siya tatakbo sa politika, yung pagtulong niya, Nandiyan pa rin. Nandyan pa rin. Straight. Sa Suporta abot pa ng rin. kanyang makakaya. Yung mga balo. Special mention yung mga balo. Oh, Dahil mga balo. Straight. alam naman natin, Straight. nakalimutan ko yung terminong madalas na binabanggit ni Sir Amay Samrud sa kanya. Oo. Kada gabi yan, narinig ko. Siya ba yung pakata mga balo? Pakat mga balo yun. Pakata mga Dahil balo. kabilang sa kanyang advokasya ay yung tulungan, yung pangailangan ng mga balo. Yung mga kababaihan na iniwan ng kanilang mga mister, ibig sabihin, nasaw yung kanilang mga mister sa Paglaban. pakikibaka. Ibaka. Straight to the point. Malinaw, yung naging payag ngayong umaga ni Member Parliament Kelly Antao, mga kasama. Straight to the point. Sige, oras natin mga kasama. 6:40. Standby muna kayo ha. Kung commercial break kami, mabilis lang sa ating pagbabalik. Marami pa mga usapin natin pag-uusapan. Standby mga kasama. Straight to the point. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two! White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:43 ng umaga. RMN. Makasama ito muna, mga mamis, narito na ang Lampin Pants Diaper, Mega Dry, Day or Night, at kahit itong tumagal hanggang 12 oras. Hygienic safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng American drugstores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa. Magandang morning muna kay Dr. Margani Gumander. Kanya, Jum'a Mubarak, sabi niya. Jum'a Mubarak din po, Press. Straight. Maraming, speaking of Commander din kasamang Sir Erwin, marami din mga pagbabago sa UBJP. Dahil kahapon, isa ring dati ng preparado, dati ng gustong tumakbo. Ano ba, second district ba yun? Second district ata. I don't know kung second district, pero biglang nabago kasamang Sir Erwin. So, possible ngayong araw, idedeklara niya na siya nga ay umatras. Pero,
hindi ibig sabihin na umatras, siya ay natatakot. Ang dahilan para sumunod sa kautusan ng kanilang pinuno. To the point. Dami talaga mga development na Madami. nangyari kahapon. Meron ba tayong isang inaabangan kahapon na sinasabing maghahain din ng kanyang COC pero Maabot na lang ng alas 5. wala din. Wala pa rin. Wala pa rin naging development. Anong mga pagbabago nangyari? Ano? Dahil bago pa man yung filing ng COC, maugong na lumalabas pa yung pangalan Radyo Manebs. Na umano, maghahain ng kanyang COC, yung ating tinutukoy, yung dating alkalde ng Cotabato City. Na lumalabas yung mga espekulasyon, mga information na Usap-usapan. planong tumakbo bilang kinatawan ng isang distrito. Pero as of 5 p.m. kahapon, anong development? Wala talaga. Wala tang nakapag-ain ng COC. Dahil talagang binantayan yung Cotabato City and Maguindanao del Norte election. Bangsamoro Election Office. Meron din kahapon. Mga development talaga kasamang Sir Erwin. Sa organization ng Moro National Liberation Front, ang Central Committee at ng chairman ng MNLF. Muslim Insema, may mga ano rin, suporta, alyansa, ganon. Straight to the point. Ang daming mga... Sino ba mga naghahain kahapon sa panig ng party list Bapa, di ba? Party list. Oo. Ang partido ni Bapa. Mayor Mus. Ang Bapa. Former Mayor Mus, Bapa. Si former Congresswoman Sandra Sandra Sema, dala-dala pa rin yung Bapa. And instead na lalagyan ng BFP ng kandidato sa 4th District ng Maguindanao Norte. hindi na. Ang covering is Dato Udin, Dato Bla at Upi. North Upi. No. So instead na gano'n, ang mangyari, hindi na. So inadapt na lang nila. Adapted candidate. Yun na rin yung kanilang pambato. Ayun. Yung mga twist. Dito sa second district ng Cotabato City. Straight. Yung Straight to the point. Straight to the point. yan yung mga naging development, mga twist na nangyari kahapon mga kasama. Straight. Alan Minted, sabi niya rito, salute to you MP. Sana lahat ng leader ay katulad mo para magkaroon ng katahimikan ang BARM. Tunay kang naniniwala sa Allah. Thanks MP Kelly Antaw, mabuhay kayo. Straight. Pagwati kay MP. Ox Quirino Alamansa, good morning. Straight to the point. Al Jihar, Ray Estimo, good morning. Straight. Kay Sir Amay Samrod, sir, magandang morning, happy viewing po sa inyo. Magandang umaga rin kay Bay Gira Urak Usman na talagang laging naka-DXMY. Salamat. Binabati niya rin kasamang Sir Erwin yung kanyang bapa na si Dato Nain Uto diyan sa may Meriamville, Sultan Kudarat. Sukran daw. Salamat. Kay Kaka Mansur, sabi niya rito, morning, nakikinig kami, magandang usapan, balita nyo, watching from Bulyok to Pagalungan, Maguindanao del Sur. Sa dulo niya, UBJP. Straight to the point. Okay, salamat sa mga information na ibinahagi ngayong morning. Meron pa tayong sinusubaybayan na usapin pero hindi pa available, Radyo Manebs. Straight. Hopefully, bago magtapos yung ating programa ngayong umaga ay atin hong mapapakinggan naman yung kanila magiging pahayag, mga information na atin hong patuloy na sinusubaybayan. Straight to the point. Kahapon din may statement, Radyo Manebs, ang Commission on Election. Straight.
Kahapon nga po mga kasama, binabanggit natin dyan sa bahagi ng Bangsamoro, dyan sa gate mismo ng Bangsamoro Government Center. Natin, nagkaroon ng girian, ano ba, nagkaroon ng tulakan ba, Radyo Manebs? Tulakan. Meron na kasi mga nasaktan eh. Oh, ang nangyari kasi kasamang Sir Erwin, nung nakita na ng mga nagbabantay, ang Marines, PNP at ng ISS, na dami nang gustong pumasok, agad nilang sinarado yung gate. Main Hindi gate. ibig sabihin na sinarado, hindi pinapasok. Pero ipinaliwanag sa kanila na ito yung makakapasok, si kandidato at ilang mga taga-suporta o di kaya naman yung sasama sa kanya para i-assist kung ano yung mga i-fill up dyan sa Bangsamoro Election Office. Ayun. So dahil nga sa excited din yung mga taga-suporta, talagang sinabi nila na papasukin. Papasukin kami. Sige nga, pakinggan natin yung ating tinutukoy nung maghain ng COC, yung mga kakandidato sa ilalim po ng partidong BFP Radyo Manebs kahapon. Dahil after ng filing, nagbigay ng statement sa isang pulong balitaan, yung partido, humarap yung mismong party president and iba pa, nagsalita yung spokesperson, si Member Parliament Attorney Nagib Sinarimbo, mga kasama. Straight to the point. Pakinggan natin yung paliwanag, mga kasama, sa panig ng BFP. May kinalaman nga po dun sa insidente nangyari sa front gate ng Bangsamoro Government Center, mga kasama. Narito po yung bahagi ng kanyang pahayag. Iba pala yung napindot ko. Hiramin ko yan. Okay na. Meron dyan kasamang Rick. Iba pala yung napindot ko na... Straight to the point. Sige. And hopefully, may magiging pahayag na dito ng ang ating CTPNP Radyo Manebs. Ano yung mga nangyari kahapon sa panig ko nila. May kinalaman nga po sa incident. Okay na, kasamang Rick. To the point. Okay, narito po yung takbo ng pahayag ni Member Parliament Attorney Nagib Sinarimbo, mga kasama. Straight to the point. As agreed, ang coordination do with the PNP ay sinulatan sila kapon, including yung ISS, yung Internal Security Service ng Office of the Chief Minister sa BARM. Kasama yung traffic management group ng Cotabato City at saka yung port management authorities sa Cotabato. Kasi nung pinlano ho, ang ginusto natin ay malesen yung traffic. Pangalawa, hindi mag-clog ng sasakyan sa loob ng barn compound. So ang naging design ng activity ay para hindi tayo makasagabal masyado sa traffic sa downtown center, yung mga sasakyan na sasama sa convoy ay ipapasok sa port area, doon sa pantalan, yung old pantalan ng Cotabato, naka-compound siya. And then, nag-coordinate tayo sa barangay sa Poblasyon 6 para yung Radya Tabunaway Boulevard na hindi masyado gamit ay maging parking area din ng mga mag-aantay ng convoy. So, ang idea, mga sasakyan ng mga kandidato dahil may manggagaling ng SGA, Maguindanao del Norte at saka Cotabato City. Yung traffic flow manggagaling sa north side ng Cotabato. So hindi tayo pupunta doon sa kabila kasi magka-cross pa sila sa city kung doon tayo sa yung bubong na usual na sa tayo nag-assemble. So ang preference ay north side lang ng city para hindi natin ma-cross pa yung city at mag-cause ng traffic. So, nilagay namin doon yung mga sasakyan. Yung mga supporters na nag-indicate na sasama, ang in-encourage natin sila na hindi na magsakay. Doon na lang yung crowd ng mga tao sa Gutierrez Avenue para hindi masyado humaba yung convoy. So, doon yung mga tao. Humingi rin tayo ng permiso na gamitin yung
isang side ng Gutierrez Avenue. Kasi usual naman sinasara nila yung pababa ng ND Village para walang counterflow. So kung gamitin natin yung isang side lang sa mga tao, magiging smooth yung flow ng convoy papasok sa Gutierrez. Pero para hindi tayo magka-traffic, hiningi natin na yung north side ng Gutierrez Avenue, in particular, yung GSIS na area, doon liliko yung mga sasakyan na magko-convoy at ida-drop off yung mga tao, candidates, para pumasok na lang ng hindi nakasakay na, para walang traffic sa barn compound. Nakakolocate kasi yung tatlong opisina ng COMELEC dyan, yung SGA, Cotabato City, MDN. Kaya nagsabay-sabay yung tatlong area for that district. So nung nag-dismount na tayo, kami magkasunod ni party president, naglakad na tayo papunta doon sa compound ng barn, sa gate. Nagulat din ako nung malapit na tayo sa gate, si City Director ng PNP nag-deploy ng crowd control personnel na feasible naman na magfa-file lang tayo ng COC. So sinabihan ko siya, CD, ang agreement natin, walang sasakyan na papasok. So tao lang ang papasok. So pasukin niyo yung mga tao. Pero nagsara ng gate eh. Hindi ko alam kung bakit yung reaction ay saran yung gate. Sinabi ko sa kanya, huwag mong saran yung gate kasi papasok yung mga kandidato at saka yung mga tao. Ang agreement, walang sasakyan. Para tao, mas madali i-manage sa lobby kaysa sasakyan. Pag nag-traffic yan, hindi mo pwedeng bit-bitin sa sidewalk ang sasakyan. Ang tao, pwede mong tabi sa sidewalk na kita. So, nagulat din kami, pero nagsara ka agad. So, dahil nagsara yung pintuan, nagkaibitan. Kasi may malaking crowd sa likod eh. So, na-push tayo. Nakita kita na na-push ka doon sa gilid ng gate ng barn. Naipit ka na doon kasi patulak yung crowd sa likod natin. So sinabi ako, CDE, buksan nyo yung gate kasi kung hindi bubuksan yan, lalong magka-stampede. Maipit yung mga tao. So I think merong one miscommunication kung ano yung dapat na management ng crowd. Pangalawa, merong problem doon sa reaction ng PNP. So kanina, kinon ko yung attention ni CD doon tayo sa COMELEC mismo na ayusin natin yung pag-manage doon sa crowd ng mga tao para hindi magkasakitan. Kasi nakita-kita talagang na-pin down ka doon sa wall eh. May masakit yun dahil marami masyadong tao. So we'll take that up formally kay CD. Not because tayo ang tinamaan, but we don't want incidents of this nature na nasasaktan yung mga tao. Because ang trabaho ng PNP is to protect and serve. So, yun ang i-raise natin sa kanya. But very formal na usapan na. Pero kanina kinol ko na yung attention niya. Hindi masyado maganda yung reaction doon sa gate at may mga nasaktan. So, tingin ko, fun naman na maayos yung Philippine National Police natin sa city. So, I hope hindi ka masyado naibit doon sa, alam ko, yung Straight to the point. Ayun, yun pala yung nangyari kahapon doon, Radyo Manebs. Para bagang, isipin mo yung tuloy-tuloy yung lakad, tapos biglang natigil, nagkaibigan. Talaga pipindown ka. Yung termino kasi pag yung ganun yung mga senaryo, stampede. Stampede. Yun yung madalas na nangyayari. Iba pa, stuck up siya. Dahil yung sa likod kasi, hindi alam yung nangyari sa unahan, tuloy-tuloy lang paglakad. Kaya nga ako kasamang sir, hindi ko alam na nakapasok na pala ako. Dahil tumayo lang ako doon, and then ayun na, may lumalapit pa rin. Tutulak tayo, so ayun, mga ilang minuto, nandun na tayo sa loob. Kaya nga. Pero mabuti ito, wala namang talagang nasakta. Wala siguro naman. bahagya. Pero naging maayos naman. Natin natin yung maging official statement ng ating City PNP. May kinalaman nga po rito sa nangyari kahapon, mga kasama. Habol tayo mga reports, mga kasama.
Mahigit 400 bagong bahay na assess ng Office of the Assessor ng Cotabato City Government sa detalye ng balita Radyo Man Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Nakapagtala ang Office of the City Assessor ng pamahalaang lungsod ng Cotabato ng kabuuang 466 na kabahayan na na-assess mula Enero hanggang Abril ng kasalukuyang taon. Bahagi ito ng kanilang patuloy na programa sa pag-update at pagberipika ng mga residential property sa lungsod upang matiyak ang maayos na record at tamang halaga ng mga ari-arian. Mahalaga ang assessment upang maging patas ang implementasyon ng property valuation at pagbubuwis. Gayon din upang mapalakas ang koleksyon ng kita ng lokal na pamahalaan para sa mga programang pangkaunlaran. Ayon kay City Assessor Romel Pausal, ang mga bahay na binubuwisan ay yaong mahigit sa 175,000 pesos ang halaga. Simula January hanggang April 20, dahil yun ang last na nagsubmit kami ng report, ang nakuha po naming bagong bahay na inassess na taxable, pag sinabing taxable, more than 175,466 real property units simula po January. So, ang average po, mga 116 per month yung nakukuha namin na real property tax para po sa mga bahay lang. Lahat po ng mga bagong establishment, nakuha na po namin yan. Simula sa lahat ng barangay, sinusuyod po namin bawat barangay para po malaman namin kung ano po yung mga bagong itinayong building, lalo na yung mga establishment o business. Ang pangunahing ina-assess ng Assessor's Office ay lupa, gusali, makinarya at improvements na ginawa sa mga lupa at gusali. Ayon kay Pausal, sa kabuuan mula January hanggang February 2026, dapat ay mayroon ng koleksyon na basic tax na aabot sa 11.301 million pesos. So matotal natin kung magkano yung nagiging basic tax natin during this month lang from January to April, dapat meron tayong basic tax na 11,301,000. Kasali po dito yung KCC. Kaya po umabot ng 11 million, na-assess po namin yung KCC effective 2026. Yung KCC building. Kaya lumaki yung ating real property tax. Ang tinig ni Cotabato City Assessor Romel Pausal. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat sa detalye. Muntik rin palang maipit si kasamang may kahapon Radyo Manet. Buti na lang, mabilis din siya nakapasok sa gate. Aptik. Aptik. Pero yung video niya, marami na raw may-ari eh. Straight. Sa kanya pala yung video na nagkalat ngayon. Marami ng owner kasamang Mike. Hindi na ikaw may-ari nun. I-credit na lang po ninyo sa amin. Hindi na ikaw may-ari, marami na sila. Pero yung boses nandun pa rin. Exclusive pa eh. Sige, report pa tayo. Dagdag pang balita mga kasama, Seksaan Sindatok, tatakbong candidate for 2nd District naman sa Maguindanao del Sur under sa UBJP. Detalye na balita Radyo Man Juldi Mapalaw. DXMY. RMN Report. Formal na tatakbo bilang kandidato ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP para sa 2nd District Representative ng Maguindanao del Sur si Jamiat Cotabato and Institute of Technology Incorporated o JCIT, President Sheikh Saad Sindatok. Ito ay kasunod ng matagumpay na paghahain ng kanyang kandidatura kahapon sa Comelec Provincial Office sa Buluan, Maguindanao del Sur. Dagsa mga taga-suporta ng opisyal na sumama sa filing mula sa Barangay Madia, Datu Saudi Ampatuan ng lalawigan patungo sa bayan ng Buluan sa panayam ng DXMY, pagkakaisa, pagiging kalmado at kapayapaan para sa lahat. Ang kanyang hiling una sa kanyang katunggali ngayong darating na halalan sa September 14, 2026, maging sa lahat ng mga supporters ng bawat kandidato. Alhamdulillah kami ito na nakafile tanong kagina sa COCU sa opisina na Comelec sa Maguindanao sa provincial capital, kaginan to Mapita. Anya pero sa amin ito ipahilan na siya sa 2nd District ng Maguindanao kagina. Kita nun na siya sa Datu Saudi. Datu Saudi ang patuan na so district to na nasakop din so municipality na Datu Saudi. Boy, Joel, kami ito na Maguindanao del Sur na 5 ka district. Ay siya sa district to, na niyani na sakop na 5 timan municipality. Municipality na Datu Piang, municipality na Datu Salibo, municipality na Datu Saudi, so Datu Unsay, na so municipality na Sarip Saidi. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Juldi Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat Jules sa detalye ng balita yan. Paabol tayo rito. Sabi ni Dr. Margani saya, for the sake of unity, humility, and the brotherhood, we decided not to file COC of Sheikh Abdul Hadi Gumandera. Ito yung kanyang kuya ba ito, Doc, o uncle? Uncle ata. So
So hindi na rin naghain ng kanyang COC. So ano na, kumpirmado na nga na umatras na. Umatras, oo. Pero hindi, ibig sabihin na umatras, hindi lumalaban. Oo. Sake of unity, humility, and brotherhood. Yung binabanggit. Yan yung sinasabing mga matatapang na may Paninindigan. Paninindigan. Kay Mama Salanta Tami, sabi niya, pa-shoutout sa family Mama Salanta sa Talayan, Dam, at Abubakar family sa Ilian, Esperanza Sultan, Kudarat. Province. Sino pa? Muhammad Ali Hasan, Radyo Marebs. Good morning po. Tristan Wyatt Gulay, Alnor Gayak. Morning raw sa People of Pikit and Sara sa Kandal. Magandang umaga rin kay Muhay Pradjamuda, kay Bay Umukol Sumid Bangwaya, kay Bonbon Mateo Salvador, kay Ems Adam, Evelyn Fontanilla, si Sumulod Umanya Sinsin, ito na. Yaping Chong Girls. Oh, girls na talaga. Girls na talaga. Wala nang lalaki Wala dito. nang boys. Wala na. Kompleto na sila. Si Mayin Masukatakan, good morning din. Si Kaka Mansur, Ox Quirino Alamada, Ray Ruel, Jocolano Singgayan, good morning. Okay na. Okay. Today is Friday mga kasama, 8 sa buwan ng Mayo 2026. Mga partners natin sa Master Control, Ginoong Danilo Malaran. Sa Digital Man, Ginoong Ricardo Madamba Jr. Kami nyo nakasama, Radyo Man Sabang. At Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Almen. Radyo mo nationwide.